magka-feeling, laging feel the feel, laging feel the feel. Damang-dama ang sigla, umaapaw ang ligaya, lalong feel the feel, lalong feel the feel. The best of feeling, tuwing Christmas magka-feeling, laging feel the feel, laging feel the feel. Kapag pa ang sigla, umaapaw ang ligaya, feel the feel, laging feel the feel, the feel, feel the feel, the Wait, bati muna tayo bagong lahat. Okay. Good morning mga kapatid! November 29, naimbag abigat sa ating mga kapatid na Ilocano at ngayong Miyerkules, Heavy Gat! Heavy Gat sa talent mula sa ating mga hinahangaang kapatid sa mga Philippines, sa AFP. Ating magbuwan-buwanong pampabuena! Tama, Mami Chiki. Can I just mention, bago yan, batiin ko lang yung father-in-law ko ng hello, Papa, kasi he was also part of the Philippine Air Force. Class 70A siya, si Colonel Ami and my mommy Beth. Hi! At ito nga po, isang umaatikabong palakpakan naman para sa ating mga kapatid sa AFP. At syempre po, isang pagsaludo dahil bukod sa tapang at galing sa bakbakan, hindi rin sila mahuhuli sa mga tugtugan. Tama yan, mismo, Mama Dips. At hindi lang basta tugtugan, kasi kahit pang Christmas caroling, lalaban ang ating sandatahan. Ang galing-galing nila, di ba, mga kapatid? All salute po sa ating mga kapatid na sundalo. Saludo po! Saludo po, Maui. At bukod sa kanilang kabayanihan, talaga namang worth celebrating din ang kanilang talento. And speaking of celebration, dahil sakto, nalalapit na ang pagdiriwang ng anniversary ng AFP. Yes, malapit na. This month, Oo. December 21. Kaya naman, para mas mapag-usapan pa natin yan, kasama natin ngayong umaga si Colonel Bon Castillo, ang spokesperson ng Philippine Air Force. Nice! Salute! Good morning, Colonel! Good morning! Good morning! I love that si Colonel Bon isa. Okay. Oo, ang gaganda ng mga colonel at ng mga officers natin, ano? Unang-una, Here. Opo, Ma'am, first, dito daw po kayo. we wanna thank you. Ay, doon. Opo. Kasi si Madam Isay may Ang pa-instruct. floor director. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-instruct sa sundalo? Ang hirap po. Pasensya na sa nakakatakot ka. Nakita mo? Pero gusto namin malaman kasi ma'am, di ba, yung CSR is parang yung inyong relations with the civil society, Yes, di that's ba? right. So meron kayong parang inyong, this is an objective na gusto nyong malapit sa mga pangkaraniwang tao. I guess through music, tama ba? Yes, isa lang lamang po yan sa mga paraan na napapalapit namin ang ating mga sundalo sa ating mga mamamayan. Yes, of course, tulad niyan, napakagaling ng ating mga sundalo sa pagkanta. Hindi lang yan, pati sa pagsayaw. Kailangan maganda. My God. It's so true. It's so amazing to me how to see you, ma'am. Kasi nga, I was mentioning my father-in-law was part of the Air Force. And Kali is also flying now. So, ma'am, ako, bilib na bilib ako sa inyo dito. Can you tell us more about the things that you are doing in order to be yun? Sinasabi nga ni Ate Chiki, kasi I'm sure you have events. Do you go to places? Yes, aside from our support to military operations, syempre, marami rin tayong mga aktibidad. Kung military operations lang pag-uusapan, we have the Philippine Army, Philippine Air Force, and the Philippine Navy na may kanya-kanya kaming mandato upang makakontribute sa total AFP mission, no?
So, sa Philippine Air Force, dahil ako ay kasapi ng Philippine Air Force, hindi lang sa pagprotekta ng ating mga mamamayan sa pamamagitan ng pagundak ng ating air operations for internal and external defense, tayo ay gumagawa rin ng mga air operations in support of disasters and calamities. So ito ay napaka-importanting bagay. And besides that, besides our air operations, marami din tayong operations on the ground. Teka, ma'am, curious ako. Piloto ba kayo? Yes po, ma'am. Air Force, ma'am, do you fly C-130s? No, I fly the helicopter. Wow! I fly combat operations in Mindanao. Actually, hindi natin alam, or maraming hindi nakakaalam na itong yung mga helicopter, yung mga gaganda mga aeroplano, marami ng modernization That's kasi right. because of our program, no? Hindi lang pagka wartime, hindi lang for protecting our shores, kundi for relief operations din And pala. that's right po. Lagi hong handang yung Philippine Air Force sa pag-conduct ng air operations. Lalo na ho ngayon, ang ating focus is on territorial defense. Dahil kailangan protektahan natin ang ating territory at yung mga interest natin, maritime interest natin. So that's in coordination with the activities also of the Philippine Navy and the Philippine Army. Nice. Ma'am, ito namang band natin, paano ba nabuo ito? Of course, ang mga talented po nating mga singers, binubuo yan upang mag-perform. Sila po ay isa lamang sa mga banda ng ating how many bands armed do we forces. have? Actually, almost all branches of service, meron po kanya-kanya mga banda. And within branches of service, there are multiple bands also na sila po ang mga taga-entertain natin. Hindi lamang yung internal audiences ng AFP, kuminsan ho kapag meron tayong mga civil-military operations, we have to entertain yung mga communities, sila po ay nandun din. Ang saya naman. Sorry, paano ba yung recruitment process niyo pagdating dito sa ng mga Okay, bata? ang recruitment process po natin, if you are 21 to 28 years old, you can pasok actually pa be an ako. officer of the Armed Forces walang of the nagreklamo, Philippines. Okay. And if you are between 18 to 26 years old, pwede po kayong mag-enlisted personnel. Para naman po to sa mga undergraduate, na or basta meron kang 72 units, pwede ka na hong pumasok bilang sundalo ng Philippines, Okay. ng Armed Forces of the Philippines. Okay. Pero lahat ba sila, sundalo talaga? Narinig ko may mga civilian din Yes, po sa meron band. din po tayong mga civilians. Hindi lang po mga sundalo nagko-comprise ng ating Armed Forces of the Philippines. We also hire civilians. Yun nga lang po, dapat meron silang civil service eligibility. Okay. And of course, aside from yung regular soldiers natin, dito po pwede kayo. Yung ating mga reserve force. Ako po ay isang Si Ma'am reservist. Chi po. Reserve force po siya. Reservist. Lieutenant Colonel Puno. Pero hindi lang kasi, nung pandemic, dapat idodon yung aking colors. Pero hindi na because pandemic. So I have yet to do that to formalize. How many months did Mami you have to Chichi. train? Well, this is different because I came from Congress. So it's a different route. So we have a different application process. But we made sure na pasok naman. At saka yung, syempre, yung service rendered at yung promise mo to the armed forces na you will deliver. What can you not do? Ay, naku. Diba? Oh my God. So that's for Superwoman everybody. strategy. Everybody can do that. Di ba? Kahit Yes, sino po. pwede. Ma'am, curious ako for Justin's sake. Ay, Ganda nung ating mga singers. Can we meet? Ay, pakilala siya kayo. Para sa akin talaga. At saka sa'yo lang. Sa'yo Hi. ko lang. Nagsisolo ka kay Jester. Sorry. Sige lang. Hi. Magandang umaga po mga kapatid. Yes. Well, I'm Private First Class Mafet Tizon from the Philippine Army. Hi, Ma'am Muffet. Good morning po. I'm AW1C Janeline C. Paliada po from the Philippine Army. From the Air Force and the Army. Hindi na natin tinanong sa likod kasi walang for the sake of taken. Pero pinapakilala po natin. Opo. Good morning For po. the sake of our kapatid. Yan. Oo. Good morning po. I'm PFC Gonzales from Philippine Army po. Yan. Sige lang. Ang ating gitarista. Resty Manubay po, civilian po. Thank you for your service. Nice kick, Opo. So may guitar solo din siya kanina. First time ko marinig. Good morning kapatid, I'm Private First Class Daryl T. Miranda from the Philippine Army po. And last but morning not po. least, Genesis Arambul po, civilian employee ng CRS-AFP. maraming salamat sa inyong service. Talaga dahil ginagawa niyo to para sa ating mga kababayan, para sila mapasaya, lalo na ngayong Pasko. Pasample nga, Miss Mama Muffet, kung ano yung favorite nyo, Christmas Carol, second to Feel na Feel. Dahil yun ang bagay na bagay sa inyo. Promise. Oo. So may Konti tender lang. moment pa sila kanina eh. Sige. Konti lang po. Apa. Sabi nila kasi Christmas is all about love. Okay. So, dapat feel na feel natin ang love. So, here's a song
Give Love on Christmas Day. Okay. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who's everything would be so happy if you would bring give love on Christmas Day. No greater gift is than love. What the world needs is love. Just one needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even a Santa's knee has a room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is than love. Let's talk about our 88th anniversary and promote na rin our band. Yes, of course, ang inyo pong Armed Forces of the Philippines or ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay magse-celebrate ng kanyang 88th anniversary with the theme AFP at 88th, Rising Above the Challenges. So kaya iniimbitahan po namin kayo, meron po kaming magiging parade kung saan magpapakita po kami ng inyong lakas ng inyong Armed Forces of the Philippines on 21 December with no less than the Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr. as our guest of honor and speaker. And of course, besides that, meron pa rin po kaming mga ibang activities. Meron po kami yung tribute kung saan magpe-perform po ang ating mga AFP bands together with different bands from the youth sector. Opo, at the same time, meron din po kaming magiging fun run on December 7. Daming galing na. Meron din po kaming ship's tour, mga simultaneous ship tour kung saan pwede hong pumasok sa ating mga Navy ships. I think ang one time we ating will mga have you back to talk about That's itong mga right. iba pang bagay. After Christmas, Colonel Bon, balik kayo. Yes, And of you. course, our band, our AFP band. Maraming salamat. Thank you so much for your service. Ayan po, at ang ating spokesperson muli ng Philippine Air Force, Colonel Bon Castillo. Thank you po. Thank Thank you. Mga kapatid, tara na't salubungin natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Chiki Roa Puno. Punuin na ang sarili ng inspirasyon, motivation at pride. Unahan na natin, i-manifest ang pagiging proud sa lahat ng ating mabuting magagawa for today at sa mga darating pang araw. Ako po si Dimples Romano. Galaw-galaw na mga kapatid at magbaon na rin ng dagdag na energy para sa ating kanya-kanyang mga to-do list. Samahan na rin kami ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po si Maui David. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, nakapagkantahan na tayo kasama ang AFP Band, syempre, at nag-enjoy na tayo sa feel nating mga kanta. Heto naman iba pa namin hinanda para sa ating agahan. Tama, Maui. At ngayong season of celebration, doble ingat po sa pag-inom at pagkain. Konting disiplina para makaiwas sa pagtaas ng uric acid. Ano nga bang uric acid? At ano ang epekto nito sa ating katawan? Pag-uusapan natin yan sa Sabi ni Doc. At hayahay talaga ang buhay kapag mabait, di ba? Pagkakatiwala, di ba? Pagkakatiwalaan. Oo, syempre. Maasahan. Diba? Ang mga kasambahan. Of course naman. Diba? Oo. Pero sa mga pagkakataong, nawawala na sila. Parang yung mga salita ko, nawawala din. Pasaway. Kapag nawawala sila, Oo. o di kaya nagiging pasaway na, anong pwede natin gawin na alinsunod sa batas pa rin? Sasagutin natin yan sa Legal ba to? Natawid. Natawid. Oy, sa mga Kanin is Live dyan, kagaya ng panganay kong si Kali, Kanin is Live. O ayun, dahil may ibibida naman kaming negosyong naka-offer ng Japanese rice meals na masarap na abot kaya pa. Tikman natin yan sa Kitang Kita.
Eto, isa pang dapat bigyan ng pangmalakasang pagsaludo. Fresh from her top 10 finish sa Miss Universe 2023 ang ating pambato. Ang talagang Hasha Deep Nut. Alam mo, hindi siya nagpakabog. Kasi kung Ako, ganyan din ako maglakad. naku, palagay ko, hindi ako mapapagalitan sa newsroom. Eto na, napakaganda si Michelle D. Mga kukwento natin yan. Live na live. Wala yata pwede magalit na yun. Ay nako, ito naman po sa umaaksyon balita sa frontline sa umaga. LTFRB muling magpapalibing sakay sakaling magkaroon uli ng transport strike. At sa ibang balita, Department of Health pinag-aaralan kung anong virus ang nagdudulot ng influenza-like illnesses or ILI. Update naman sa gulo sa Palestine. Pinoy na kabilang sa mga binihag ng grupong Hamas sa Palestine, pinalaya na sa Gaza. At sa showbiz, ilang malalaking K-pop acts tulad ng BTS, Stray Kids at iba pa kinilala sa 2023 Mama Awards sa Korea. Para naman po masabi, todo na ang inyong mga ngiti. Ihanda na ang mga camera. Malay mo, ikaw na ang manalo sa Kagumo Ka Ako. Simpleng-simple lang ang mechanics. Tutok lang dito sa amin sa Good Morning Kapatid. At pabonggahan lang ng selfie habang nanonood ng ating programa. I-PM lang po or private message yan sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Mas pamalakas ang selfie, mas wagi ang mapipili naming selfie king or selfie queen of the day. Sa pagtatapos ng show, magwawagi po na 500 pesos worth of road! Kaya naman Kagumo ka, go and selfie na! Yes, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasala sa umaga. Good morning, kapatid! I'm feeling the Christmas feeling like it feel the feel, like it feel the feel. Namataba ang sigla, umaakaw ang ligaya, like it feel the feel, like it feel the feel, feel the feel ang Paskong Kapatid. Feel ang Paskong Kapatid. Feel ang Paskong Kapatid. The best of Thank you! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Isa pang Pinoy na binihag ng grupong Hamas, kabilang sa mga bagong pinalaya sa Gaza. Rider tumilapon matapos salpukin ng kotse sa Quezon City. Disgrasya nasa pool sa CCTV. LTFRB may pangontrang libreng sakay laban sa planong big-time tigil pasada ng manibela at piston. Pagdami ng mga tinatamaan ng flu-like illnesses sa Pilipinas, kinababahala na ng Department of Health. At silipin ang Christmas feels na dala ng Pasko Fiesta 2023 sa Davao. Isa pang Pinay na binihag ng Hamas ang kabilang sa panibagong batch ng hostages na pinakawalan ng grupo. Ayon sa impormasyon na galing mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, kinilala ang Pinay na si Noraline Babadilla, 60 taong gulang. Kabilang siya sa mga napaulat na nawala matapos umatake ang Hamas sa Israel nitong Oktubre. Bukod kay Babadilla, 9 na iba pang Israeli ang pinalaya. Nagpasalamat naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng Israel, Egypt at Qatar na tumulong daw para makalaya ang Pinay. Si Babadilla ang ikalawang Pinoy hostage na pinalaya ng Hamas, kasunod ng OFW na si Jelenor Pacheco. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos salpukin ng kotse sa Quezon City. Ang disgrasya nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa pool sa CCTV habang binabaybay ng motorsiklong ito ang kahabaan ng Camias Road sa Quezon City pasado 3:00 ng madaling araw kanina. Pero ilang segundo lang, biglang sinalpok ng isang kotse ang motor. Tumilapo ng rider habang ang kotse nagdire-diretso hanggang sa bumangga sa isang taxi. Sa lakas ng banggaan, nawasak ang motorsiklo. Wasak at nagkayupi-yupi rin ang harapan ng bumanggang kotse at ng nadamay na taxi. Nakahandusay sa gitna ng kalsada ang 18 anyos na rider ng abutan ng mga taga-barangay. Nakakaway pa naman siya.
Hindi niya lang magalaw yung kalahati ng katawan niya magmula dito sa bewang pababa. Kwento ng driver ng taxi, kakagaling lang niya sa gasolinahan nang mangyari ang aksidente. Mabilis daw ang takbo ng kotse bago bumangga sa motorsiklo. Nung palabas ako dyan, ang bilis niya. Ngayon, nung nahagip yung isang motor, kita kong parating sa akin, umatras pa ako kasi mahagip ako. Kaso sa bilang bilis, nahagip pa rin. Kasi kinain niya yung linya sa kabila eh. Paliwanag naman ng driver ng kotse, galing siyang Tomas Morato at pauwi na sana ng San Mateo Rizal bago mangyari ang aksidente. Hindi naman daw mabilis ang takbo niya at sadyang madulas lang ang kalsada. Hindi rin daw siya nakainom. Alam mo gagawin ko, boss, madulas yung daan. Naka-go po Lumabas po siya ng gas station. Boss, kahit i-handbrake mo yan, boss, dudulas yung gulong mo kahit sino man. Yun na lang po. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng QCPD Traffic Sector 3 sa aksidente. Kasalukuyan namang nagpapagaling pa sa ospital ang biktimang rider. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Sa Quezon City pa rin, arestado ang isa sa top 5 most wanted ng Barangay Holy Spirit. Ang suspect matagal ng wanted dahil sa droga. Nagbabalik si Ian Suyu. Hindi na pumalagpa ang 24 na taong gulang na lalaking ito ng haina ng warrant of arrest sa Barangay Holy Spirit kahapon. Yan ay para sa dalawang magkahiwalay na kasong may kinalaman sa ilegal na droga na kinakaharap ng suspect na kinilalang si JJ David. Sa investigasyon, lumalabas na nauna nang nakulong ang suspect noong 2022. Kalaunan ay nahuli rin siyang muli ngayong taon lamang. Assessment namin, nag-plea bargaining siya sa parehong kaso. Subalit na nung nakapiyansa siya, naalaman ng korte na may previous niyang kaso, kaya yung probation niya na denied. So inilabas agad ng korte yung service of sentence niya. Kaya siya winaran. Tinuturing na top 5 most wanted ng Holy Spirit PNP ang suspect. Drug user siya. So ayun nga, yung pagkakahuli sa kanya nung una, para pernalya lang yung nakuha nga sa kanya. Although nag-prosper naman sa court. Ito nga pangalawang huli rin, nakuha na siya ng illegal drugs. Aminado naman si David na gumagamit siya ng illegal na droga, pero depensa niya. Ang pagkakamali lang siguro namin noon lumipat kami ng bahay. Hindi namin natanggap yung sumo. Kaya nilabasan kami ng warrant. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng QCPD Station 14 ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Nagsagawa ng 3 oras na maintenance sa Terminal 3 ng NAIA kaninang madaling araw. Para raw ito sa pagpapaganda ng iba't ibang gamit para masigurong may iwasan ang abala sa airport. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dumilim sa ilang bahagi ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 alas 12 ng madaling araw kanina. Pati mga LED ads board sa loob nawalan ng liwanag. Ramdam din ang bawas sa lamig ng air conditioning, kaya ang ilang tao sa terminal panay na ang paypay. Dulot ito ng ipinatupad na 3 oras na electrical maintenance sa terminal. Si Imelda na nag-abang sa kapatid niyang lumapag galing Japan, nainip na nga sa paghihintay, nainitan pa. Medyo mainit, saka ang tagal na 11:40 pa yung dapat lumapag yung eroplano. Yung sister ko from Japan. So sabi nga niya, paikot na nade-delay yung conveyor kasi humihinto tapos hindi lumalabas lahat. So ang tagal na 11:40, magwawan na. Kwento ng kapatid niyang si Nelly, nakapila na sila sa immigration nang biglang nawalan ng ilaw. Pagdating dito, pag ng mga bagahe, ang tagal. So, ang dami na nagtatanong bakit yun nga. Tapos may nag-announce na brown out. Maanda naman yung conveyor. Hindi lang namin alam bakit matagal. Dahil ba sa brown out? Sobrang init sa loob. Ang ilang pasahero naman nahirapan sa pagbitbit ng bagahe dahil hindi gumagana ang escalator. Base sa anunsyo ng Manila International Airport Authority, ginawa ang maintenance para ma-upgrade ang mga kable at circuit breaker doon. Pinaigting din ang protection settings para mas maging reliable ang buong sistema sa kuryente. Sa gitna ng brownout, tuloy-tuloy naman daw ang paggana ng mga generator. Pero para lang ito sa mga itinuturing na essential equipment at pasilidad. Kasunod nito, humingi ng paumanhin ng MIAA sa mga naapektuhan ng maintenance. Naibalik din naman ang kuryente bandang alas 3 ng umaga. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. May ikinakasa ng libreng sakay ang LTFRB para tapatan ang gagawing big-time transport strike ng grupong Piston at Manibela. Sabi ng LTFRB, makikipag-ugnayan daw sila sa ibang mga ahensya at mga LGU bilang bahagi ng Standard Operating Procedure o SOP.
Nanawagan din ang ahensya sa mga PUV driver at operator na huwag harangin ang mga kasamahan nilang gusto pa ring bumiyahe. Maalalang nagsagawa ng magkasunod na tigil pasada ang grupong Piston at Manibela bilang protesta sa nalalapit na deadline ng consolidation para sa PUV Modernization Program. Nauna nang nanindigan ang Transportation Department at LTFRB na non-negotiable o wala nang atrasan ang consolidation deadline. Nakaalerto ngayon ang Department of Health sa banta ng mga bagong virus na posibleng sanhi ng paglobo ng mga flu-like illness sa bansa. Ayon sa DOH, nasa halos 190,000 cases na ang naitalang flu-like illness sa bansa. Kaya kumuha na sila ng sample sa mga pasyente na kitaan ng mataas na lagnat, ubo, sipon at sore throat para matukoy ang virus na nagdudulot ng kanilang sakit. Base sa resulta, lumabas na positibo ang ilan sa COVID-19 at influenza. Dahil dito, inabusuhan na ng DOH sa mga ospital na agad i-report kung may ma-monitor na clustering ng mga nagkakasakit. Bahagi ito ng pinaigting na pagbabantay ng ahensya kasunod ng tumataas ding kaso ng respiratory illness sa China. Sari-saring karamdaman ang ininda ng nag-iisang elepante ng Pilipinas na si Mali bago siya pumanaw kahapon. Yan ang lumabas sa resulta ng isinagawang pagsusuri sa labi ni Mali. Para sa detalye, live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, ano bang eksaktong kinamatay ni Mali? Shiki Maui, kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Maynila na congestive heart failure ang ikinamatay na nag-iisang elepante sa Pilipinas na si Vishwa Maali o Mali. 43 years old nang pumanaw ang elepante kahapon, 1981, nang iregalo si Maali sa kay dating First Lady Imelda Marcos. Kaya simula noon, dito na namalagi sa Manila Zoo si Mali. Ayon kay City Veterinarian Dr. Chip Domingo, may cancer ang elepante. Nakita ring matigas ang pancreas niya at nabalot na ng taba ang namamaga niyang kidney at ugat sa puso na nagresulta rin sa heart failure. Noong Biyernes lang nagsimulang manghina at nakitang iritable si Mali. Sinubukan pa nilang bigyan ng gamot at IV fluids ang elepante pero di na kinaya ng kanyang katawan. Ayon kay Mayor Hani Lacuna, ipapaalam nila sa Sri Lankan government ang nangyari kay Mali. Isasabay na rin nila ang hiling na mabigyat ulit ng elepante ang Manila Zoo, lalo't nag-commit noon ang Sri Lanka nang bumisita sa Manila Zoo. Sa isang pahayag naman ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA, iginiit ng grupo na dapat binalik si Mali sa kanyang natural habitat. Pero mas pinili raw ng Manila Zoo na ikulong ang elepante sa tinawag nilang solitary confinement. Depensa naman ni Mayor Hani Lacuna, matagal na nasa captive state si Mali. Hindi na naman niya kakayaning mailabas pa, lalo't 43 years na siya na nandito sa loob ng Manila Zoo. Sa ngayon, Chiki, Maui ay nandito pa rin sa loob ng Manila Zoo ang katawan ni Mali at hindi mo na pinapayagan yung mga bata at mga matatanda na makalapit doon sa kanyang naging tahanan for 43 years dito nga sa loob ng Manila Zoo. Pero ayon naman sa pamunuan ng Maynila at pamunuan ng Manila Zoo, pinaplano nila na i-preserve ang mga boto ni Mali at ilagay sa loob ng museum dito nga sa loob ng Manila Zoo. Salamat sa iyo, Jenny Dongon. Nakita mo ba si Mali? Ako, Mami, sayang hindi ko na siya nakita. We didn't get the chance to. Golden How about you, Mami? Girl. Nakita mo Oo, si Mali? nakita ko pa siya. Ayan. Ito naman sa sports, nakuha ng... Sports muna tayo. Nakuha ng Farm Fresh Foxes ang ikalawa nilang panalo sa PVL All-Filipino Conference. Dala na ng Farm Fresh ang 2-0 set lead ng tila mabuhayan ng loob ang Galleries at pinwersa ang fourth set. Sa huli, nanaig pa rin naman ang Foxes 3-1. Tuloy-tuloy naman ang ratsada ng Choco Mucho Flying Titans na umabot na sa 9 na laro ang winning streak. Pinakahuli nilang tinalo ang Floor Defenders sa loob ng 3 straight sets. Sa huling laro naman, nanatiling undefeated ang Creamline Cool Smashers matapos apulahin ang mainit na ratsada ng Cherry Tigo Crossovers. Ang final score, 3-1. 2 panalo na lang ang kailangan ng koponan para ma-sweep ang eliminations. Idagdag na po ang Davao City sa mga lungsod na feel na ang Pasko. At ang kanilang selebrasyon ngayong taon, mala fiesta. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsalang. 5, 4, 3,
feel na talaga ang Pasko sa Davao City matapos pailawan ng Christmas tree at decorations ng City Hall. Hudyat ito ng pagsisimula ng selebrasyon ng Pasko Fiesta 2023 ng lungsod na may temang Warmth of Love, Radiance of Joy. Pinagkaguluhan ng mga Davaoenyo ang Christmas tree sa munisipyo na may taas na 35 talampakan. Kanya-kanya rin silang papicture sa naglalakihang teddy bear at tren. Siyempre, hindi mawawala ang mga nagliliwanag na parol at ang iconic na durian fountain na simbolo ng Kandayawan Festival ng lungsod. Kabilang sa daan-daang Davaoenyo na nagpunta sa City Hall ay ang pamilya Villa. Mas feel na daw nila lalo ang Pasko dahil sa dekorasyon ng munisipyo. And this is the first time that we're together na mag-spend on Christmas, so I think it's the best time to witness this one. We're so glad kasi it's so, mas nafe-feel namin yung Christmas because of this po. Mahigit 10 milyong piso ang ginastos ng lokal na pamahalaan para sa Pasko Fiesta 2023. Tatagal ang pagdiriwang nito hanggang December 31. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Meron naman tayong ikakasaya ngayong araw na Yes. Abangan nyo, mamaya, mga kabanding natin ang Pinay Pride Miss Universe 2023 Top 10 finalist, Miss Michelle D. Live na live! Sa kitang-kita, tampok ang affordable Japanese rice meal na negosyo ng dating news reporter. At sasabi ni Doc, mga paraan para iwasang tumaas ang uric acid. Ibabahagi ni Doc Dex Makalintan. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kaliwat ka ng inuman na naman ang naghihintay ngayong papalapit na ang mga Christmas party. Pero hinay-hinay sa pag-shot ha kasi baka tumaas ang uric acid ninyo. Ito ang sabi ni Doc. Ang ating mga katawan ay binubuo ng mga kemikal na hindi basta-basta nakikita ng mga mata. Kaya kinakailangan ng tamang pagsusuri upang sukatin at alamin kung nakakaapekto na ba ito sa ating mga kalusugan. Suwak dyan ang tanong ng ating kapatid na si Leia Morris. Ang sabi niya, paano raw nalalaman ng mga doktor na tumataas ang uric acid kung lipid profile lamang po ang pinalab? Mga kapatid, ang sabi ni Doc, iba po ang lipid profile at ang test ay re-request ng inyong doktor upang malaman ang uric acid sa dugo. Ang lipid profile po na tinitingnan sa pamamagitan ng dugo ay sukatan ng triglycerides at cholesterol sa ating katawan. Sa lipid profile, makikita natin ang antas ng inyong cholesterol at triglycerides. Minsan naman, isinasama na po sa testing ang blood uric acid sa blood chemistry para iisang kuhaan na rin po yan ng dugo. Ang tanging pagkakapareho po ng lipid profile at blood uric acid ay kapwa blood tests ang mga ito. Ang uric acid ay isang kemikal na ginagawa ng ating katawan mula sa substance na tinatawag na purine. Ang purines ay maaari ring galing mismo sa ating mga katawan o di naman kaya ay sa mga pagkaing mayayaman dito katulad na lamang ng laman loob, ilang uri ng isda at ng beer. Karamihan ng uric acid sa ating katawan ay humahalo sa ating mga dugo at napupunta sa ating mga kidneys. Nagiging problema lamang yan kapag nauwi na sa tinatawag na hyperuricemia at nagbibigay ng mga sintomas. Nangyayari ito kapag sobra na ang nabubuong uric acid sa dugo o kaya naman kapag hindi na ito natatanggal sa ating katawan. Isa sa bawat 5 tao ang nakararanas nito. Ilan sa mga maaaring sanhi ang purine-rich diet, sobrang pag-inom ng alak at ng soda at pagkonsumo ng mga pagkaing sagana sa fructose, isang uri ng simple sugar. Maaari ring sintomas ito ng iba pang mga kondisyon tulad na lamang ng obesity, hypertension, sakit sa kidneys, leukemia o psoriasis. Kadalasang walang sintomas ng pagtaas ng uric acid kaya hindi agad ito napapansin. Hanggang sa bigla na lamang magkakaroon ng gout at ng kidney stones. Pero huwag mabahala agad mga kapatid dahil maaari naman itong maiwasan. Makatutulong ang balancing diet o pagpili ng mga pagkaing mababa sa purine. Kinakailangan din ng tamang pag-ehersisyo at pagiging aktibo sa buhay. Stay healthy mga kapatid at kung meron kayong mga katanungan i-ask Doc Dex nyo na yan. I-comment at i-message lamang po sa aking Facebook page ang inyong mga katanungan o di naman kaya ay sa official page ng Good Morning Kapatid. Thank you so much, Doc Dex. Mamaya po sa kitang-kita, bibisitahin ni Jess ang food business ng dating news reporter. Sa ating loading sikat ang kanyang naging journey to Miss Universe 2023.
ibabahagi niya sa atin our very own D-Lovely Michelle D. Makakwentuhan natin live! Live! Kaya huwag po kayong alis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! At heto na nga po, dire-diretso na ang dating ng mga selfie ninyo sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Wow, pang Miss You. Uy, cute! Ay, may Santa! Oh, may mga mensahe pa sila, oh. Naka-duck face pa. Ang cute ng mga Cute babies. naman. Salamat sa pag-send at pag-post. I love Merry it! Thank you Christmas. so much po sa lahat mga nagpadala. Mga kapatid, keep the selfies coming. Ilagay nyo na rin kung saan kayong lugar naroon at baka kayo na ang manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumokha ko Selfie Contest. Siak ni Madonna Nicolas, may isaak nga training manager ti Microfinance dito'y Baguio City. Our marriage is more of laughter at damot laing iti challenges but we remain strong. But the hardest trial we had was year 2021. Idi nagka-COVID ni Mr. ko gapo ti pandemic. Men may fail but God will never fail. Our relationship is stronger as our faith becomes stronger. John 15 verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask for the Father in the name, He may give it to you. Father, thank you for my healing. We declare your grace upon us as we put our trust into you. We choose to believe His promises that we are His children and no weapon shall prosper against us. Isu nga, kagiddan iti kararag mas pinapigsakpay iti bagik by eating healthy and doing regular exercise. And take MX3 capsule every day with alpha, beta, and gamma nutrients, low in sodium, cholesterol, and fat-free. Trusted mi datoy. Tata, we have a deeper connection with God and with each other as we have celebrated our 8th anniversary, all because of God's unfailing love. God helps me extend love to the people as MX3 helps me love myself for the people I love the most. Abangan sa Kitang-Kita, bibida ang mga budget meal na Japanese food na pasok sa budget ng mga bagets na pagmamayari ng dating news reporter. Diba? Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagtutok at tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Good Morning Kapatid! For Japanese food na pasok po sa budget, don't you worry. Sagot na sagot tayo ng news reporter turned entrepreneur. Yan po ang binisitang food business ni Chess sa Kitang-Kita. Hello mga kapatid! Dito sa kahabaan ng Pinoval, mayroong matatagpuan na isang Japanese restaurant na napakasarap. Ika nga, the best katsu in town. Ay, wait lang! Hindi na nga pala ako reporter. Isa na akong entrepreneur. Welcome to Ilo! Irashaimase! Siya si Isay Reyes Kang, dating news reporter, ngayon isa ng certified entrepreneur. Dito sa kahabaan ng Pinoval, Sampaloc, Maynila, matatagpuan ang kanyang Ilo Restaurant. Kamusta naman ang pagnenegosyo? Masaya. Actually, nung reporter ka kasi, ginagawa mo yung service mo for the people. Oo. No, pero iba yung nature. Pero pag dito, yung service mo sa clients mo, sa mga employees mo.
Ang history kasi nito, yung husband ko, sa Korea pa lang, recipe to ng family na. Okay, Korean family pero Japanese resto. Yes, Okay, exactly. okay. Oo. So, out of the normal, di ba? Oo. Parang pag Korean, kailangan samgyeopsal. Pero ito, 10 years, 15 years na yung recipe nila. Tapos tinry namin siya i-adapt sa Philippines. And okay naman. Dahil nais niyang mag-focus sa kanyang married life, iniwan ni kapatid Isay ang pagiging media practitioner na minahal niya sa loob ng halos 16 na taon. June ng taong kasalukuyan, sa puhunang 2 million pesos, binuksan niya ang ilo. Lahat ng equipment namin second hand. Eh yung ba, expect natin na ROI na o papunta na doon? Tansya ko mga 1 year. Mga authentic Japanese food na pasok sa budget ng mga estudyante ang ino-offer ng ilo. Bestseller nila ang katsu meals na may kasamang iced tea, miso soup at unlimited rice. Pero teka, bakit nga ba pasado sa panlasa ng mga estudyante ang kanilang mga food? Ano pa nga bang dapat gawin? Tikman na yan! Uy, okay yung sauce ha? Own recipe din namin yung sauce na yan. Yung sauce niya, para ka rin talagang kumain sa mamahaling Japanese restaurants. Pero, feel mo yung pagka-homemade. Pero aminado si kapatid Isay na hindi naging madali ang kanyang transition from reporter to entrepreneur. In a way, because pag reporter ka, hindi ka, alam mo yan, hindi tayo math people. No? Ayoko ng math, mahirap mag-compute for me. So, nung nag-start ako, yun ang pinaka-inaral ko. Yes. Kasi hindi pwedeng hindi ka magaling sa numbers because malulugi ka. Hindi mo alam, short ka na pala. Halos 5 buwan pa lamang ang negosyo ni Isay, pero kitang-kita ang 6 digits kada buwan. What's one major business lesson na natutunan mo when you started? You have to take good care of your people. Kasi if your people are happy with what they're doing, your restaurant is gonna be happy. Yeah, maa-attract mo yung happiness, yung joy. Sa pagnenegosyo, hindi lamang sariling interes ang dapat umiral, kundi iniisip mo rin ang kapakanan ng mga empleyado. Ika nga, alagaan mo ang iyong mga empleyado at sila mismo ang mag-aalaga ng iyong negosyo. At para naman, ito na. Kaya pala. Para mag-good vibes tayo, magpapasample tayo. Pero sa totoo, nauna na yung sample. Kanina pa. Ang hirap naman dyan sa harap natin. Sarap. Oo, tawagin na lang natin. Tawagin natin. Isay! Isay! Isay Reyes Kang, nandito kasama namin. Good morning! Good morning! Isay, kanina pa kami sinuserva ng kung ano-ano dito. Grabe, Isay. Did you like it? Do you like it? Sarap po. Thank you so much. Titikman namin lahat. Actually, ang goal talaga namin is to give parang the authentic Japanese experience, pero super affordable. You know, our rice or katsu meals would only cost 230 to 270. Ay, pasok sa budget. So, pang student Katsu meals. talaga. Oo. Diba yung katsu meals? This is, ang tawag dito ulit? Yung That's cheese our katsu? best seller. That's Ito. cheese katsu. Yes. Ito. I love the cheese. That's chicken covered, I mean, the mozzarella cheese covered with chicken. Chicken. Yes. Super sarap. Super Thank you sarap. so much. Where can they find you? We are located po along Pinoval, just Okay. across UST UST. Gate 7. Alright. Yes. Thank you Malapit so sa mga much. estudyante talaga. Opo, Thank you very talaga. much. Pero eto na nga, nako, sa aming pong pagbabalik, Pilipinas! The Queen is here! Diyan lang kayo dahil makakakwentuhan po natin ang ating very own Miss Universe 2023 Top 10 finalist, Michelle Marquez live! Lahat! Kaya tuloy-tuloy lang. Ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid! That's the best I'm feeling. Tuwing Christmas makapiling, laging feel na feel. Laging feel na feel. Damang-dama ang sigla. Umaapaw ang ligaya. Lalong feel na feel. Lalong feel na feel. Feel na feel ang Paskong Kapatid. Maligayang pagbabalik po sa Good Morning Kapatid. Sa puntong ito, ladies and gentlemen, let's all welcome the beautiful Miss Universe 2023 Top 10 finalist, Michelle Marquez D! Good morning, kapatid! Thank you so much for having me. It's always such a beautiful. I feel like I'm in the presence of a queen. Ah, How it feels. you are in the presence. Parang we cannot slouch. Well, beside you.
Kanina We're all sabi ko queens napapaganon din ako eh. Kasi, True! grabe. I know. Ako, ganito ako. You know, actually, my friends, they always get a kick out of it. Kasi pag, you know, naturally, sometimes Right, I slouch. lagi akong gumaganyan. Oh, you do it. Talaga? So, in-embody mo na. Kasi I know that, like, deep in you is parang cowboy ka lang. Sabi mo, you get down and dirty. I love getting down and Kaya mo dirty. yung ano lang, nakachinelas lang, na nakapang sporty outfit lang. Yes, yes. So, did all of that change since you joined? Actually, it didn't change because of Miss Universe. I grew up on a farm in Utah. Oh, yes. I grew up on a farm in Utah. So doon ko talaga, that's where I found my love for adrenaline. I was ranching, I was herding cows, all of my that. God, amazing! And of That is course, so nice. that's why I really thought long and hard before joining my first international pageant because parang ang layo nung personality ko before and then now. Pero, you know, I still embody myself. It's just a few refinement, it's a performance. You know, I think the most amazing thing about that is that kung may mga bata ngayon na nanonood at kagaya mo sila, they like to get down and dirty, get messy. And kunwari sa mga bukid natin or sa mga ano nakatira sila, ibig sabihin pwede rin Anything silang is maging possible. inside. Yes, anything is possible. Diba? You just have to have a really good reason. Ako kasi I really strayed away from pageantry years ago until I realized that it's an amazing platform to create positive change. It's not as superficial as I grew up thinking. It's an amazing, amazing way to really change the world for the better. So what's the biggest positive change that you want? Sorry, Well, dumiretso na ako sa Q&A. it's And then sabi niyo positive. And I heard also that you were really preparing for the Q&A portion. Oh, yes, yes. So I guess dumiretso na ako. So what is the biggest positive change? I mean, honestly, coming to for it. me, if my first pageant and of course the recent transition of Miss Universe didn't focus on advocacies, I really wouldn't have the energy to compete, especially for a second time around. But you know, my lifelong mission is towards individuals on the autism spectrum. I have two siblings on that spectrum, kaya it's really a lifelong mission of mine. Kaya yun talaga yung I love being the voice for all of them, championing for them, and nadala ko sila sa global stage ulit. Kaya they're also happy. I'm so excited to see all of them. Michelle, can you please tell us more about your journey sa Miss Universe? Kasi syempre, nakikita lang natin yung mga nakikita sa TV, sa camera, di ba? How about yung mga pinagdaanan mo doon na hindi namin nakita or hindi mo pa nakakwento? Can you share with us? Well, yung mga, ako kasi, I really made sure that I brought yung buong sambayanan along sa journey ko. So, sobrang ina-update ko sila on my social. Pero, I guess the things na hindi na nakikita is yung pagsasama-sama namin ng mga babae. You're surrounded by 85 delegates that are so passionate about what they're doing. They all have their own advocacies, they all have their own reasons. And yung pagsasama namin, na akala ng majority of the people na competitive kaming lahat, nagsasabotage, no, as in we're all so friendly, we all get to know each other so well. It's very And empowering. that's actually yun yung paborito kong aspekto ng pageant. It's really that. Alam mo, mahal na mahal ka ng mga Pinoy. Mahal na mahal ka namin. Hindi, True ramdam mo yun na. Nakaka-proud. Nakaka-proud talaga. Kasi marami naman talagang dumadaan ng mga queens. And ako, I could tell you na si Michelle, mahal na mahal siya talaga ng mga Pinoy. Anong pakiramdam mo dun? May mensahe ka ba sa kanila? Alam mo, hanggang ngayon, sobrang na-overwhelmed pa rin ako kasi I was one of the most bashed queens nung nanalo ako ng Miss Universe Philippines. Dito. They had a lot to say about my performance to represent the country. Ako kasi, I tell my fans na to always spread love, kindness, and respect. Hindi talaga sila pumapatol kahit gustong-gusto nila pumatol because that's not the kind of example I want to show. So, to win their hearts, their adoration, their support through the work that I put out, that really says something about yung laban natin this year. Kasi that's all I wanted to do is to make my country proud. It wasn't just my fight kasi Mission it's a fight accomplished of naman. everyone. Oh my Yeah, gosh. thank Ito you. yung tanong na I'm sure hindi kasing lalim ng tanong niya. Sorry. Gusto nila lahat malaman. Gano'ng katagal ka nakatayo doon para isuot? Kailangan mo malaman isuot yung eroplano, yung wings. How Yung long did national that whole thing? costume. Oh It was my such a gosh. production number just to get into that outfit. Yes, so grabe. I mean, that was a really big box. 57 inches, I believe, yung longest length niya. Pero, ano kasi, it's battery operated. So I had to actually assemble so many things backstage. Ikaw yung nag-assemble. Ako yung nag-assemble. Yeah. Pero paano sinuot? So nakatayo ka doon? So, Siyempre, you had a helper. syempre, you need, the pinaka-base ng costume naman, kaya ko siya. Kasi Michael Barassi made it so easy for me to wear the main costume.
Pero kailangan 2 tao yung magsuot sa akin ng wings because it was very heavy, very technical also. Pero ayun, nagawa ko naman. At hindi na pwedeng tumigil. At hindi nasira ang aking sapatos kasi sa bigat. But that's what heels are made for. Yeah. But, I'm so happy for my designer Michael Barassi. I mean, it's the 3rd best national costume award for the Philippines na sobrang feel ko naman na deserve natin. And speaking of awards, ang dami mong hinakot na awards, sobra. In-expect mo ba yun lahat? Hindi ko in-expect na grabe ang magiging bayanihan spirit ng Pilipinas. I really felt na we were shaking the universe talaga, na parang Pinoy kami. Ito ang laban natin. And like I said, hindi ko lang siya laban. A lot of those awards kasi is because of all of you. Right, Kaya the fans, no? The fans, and then Voice of Change. Voice for Change, Voice for yes. Change, and then there's a carnival. And no, the Spirit of the Carnival Award, that is chosen by the sponsor. Okay. A candidate that represents inclusivity, diversity, and friendship. And of course, yeah. Voice for Change, that a big part was voting, pero a big part was also the merit of the video itself. So it just meant na yung selection committee nila from Harvard, Stanford, they believe na what I was fighting for, which is inclusive work, pang gold medal finish talaga. And then the costume. But you have to Yes. choose which of the 4 is the most meaningful for you and why. For me, Voice for Change talaga. I mean, again, it's about my advocacy. I wanted, gusto talaga na ibalik sila sa global stage to advocate for inclusive work, to really voice out what they need, the opportunities they deserve. Kaya Voice for Change has a special place in my heart. But of course, all of them being the most awarded Miss Universe candidate ever. Yes! It's a win for the whole country. Michelle, ganito kasi I know that a lot of support came from your fans, kami Yes, din, lahat ng mga Pilipino. Pero anong masasabi mo sa suporta ni Miss Melanie? Kasi I got to work with her in Only You. This was a show that we did with Angel and Sam before, and she's so lovely. I love her so much. Can I tell you, she's the life of the party. She definitely is. Did you Grabe. get that from her? The life of the... alam niyo, medyo chill nga akong tao kapag sa setting ng mga kaibigan. Ako yung natutulog sa sofa habang sila sumasayaw. Ayun! Nanay ko siguring sumasayaw. Ako yung Play ng tulog lang music. sa gilid. Siya DJ. But her support meant the world to me. Sabi ko nga, mawala na yung buong pamiwag lang siya. Siya na yung lucky charm ko. As in, umabot siya sa El Salvador ng masakit pa yung katawan niya, pero pinaglaban niya talaga. She also brought my souvenirs here, made the souvenirs and brought it to El Salvador for me. Just like what she did nung first international pageant ko. And it was so nice. Especially nung pagbalik ko, kasi hindi ko siya nakita after coronation night. It was yung airport footage na lumabas. Yun yung first time ko siyang nakita since I competed. Grabe, siguro yung puso Hindi ko rin mo siya nun, no? nakita the whole time I was in El Salvador kasi bawal kami lumabas. Nakita ko lang siya sa audience. Sabi ko, ako nag-flying kiss. Kaya grabe yan yung clip na yan. Na-touch ako dyan actually. Naiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga siya nakita after. Very heartwarming moment. Justin, DLSU. Oh, No, it's nice because a lot of the up-and-comers, a lot of the kids are Yes, looking at yes. you and really wondering how to be you po. Ako, I'm going to pick up right away on this thing that you said in one of your interviews, that it's a quote kasi that my husband always shares also with us. You quote Mahatma Gandhi, who says, the best way to find yourself is to lose yourself in service, right? True. Very, very true. Sige, bakit yun ang favorite mo? My language of love has always been service, whether it's through my friends, my family, those that are around me, my supporters, anybody that sees me as an inspiration. I want them to know that through service, you can really change the world for the better. I mean, my representation for the Philippines, act of service. Me, pagsasali sa Air Force, it's my love for the country and my service to them also. You can really, really find yourself in the act of service. And that's how I was able to find myself also. Of course, for all of those people asking how to be you, there is no rule book because you should never try to be like me. You should find your authentic voice, your authentic Wow self. naman. And that's how you Perfect, can yeah. shine. That's how I shined in Miss Universe. Galing. Is loving my individuality. That's a really, really, really good message. And literal na you. tayo about the service, ha? Kasi kanina, Michelle, Yes. kasama namin dito yung Armed Forces of the Philippines Band. And they played for us. And syempre, nandito rin yung kanilang Colonel, si Colonel Colonel Bon. Ayun, si Colonel Bon Castillo. There she is. Hello po. And
of course, we know your journey and we Yes. know that you're being a reservist is part of Yes the po. message that you want to tell. So, sila, Colonel Bon and the rest of our visitors, yes, have a message for you. Yeah, so on behalf of the Armed Forces of the Philippines, we would like to congratulate you for representing our country well. And of course, thank you also for choosing the Air Force theme as part of your costume. You really made us proud. Thank you. And of thank course, you. thank you also for choosing to join the Reserve Force and train under the Philippine Air Force. We look forward to working with you in the future. Thank you so much. Ang lakas sa kapwa, Grabe. babae sila. I know! No, diba? Women empowerment is real. Grabe Thank you so yun. much. Thank you. It's just a beautiful thing to watch this because, you know, from one moment to another. That's Ang right. ganda. Michelle, anything that we can watch out for that you're gonna do? Because I'm sure sobrang busy mo. Ano mga abangan ng mga fans na kagaya namin? Well, honestly, ako kasi I was able to really make sure na I'm a very multifaceted, multi-passionate queen, from my entrepreneurial ventures to my advocacies, of course, entertainment, fashion. That's the industry that I love. I do have a teleserye coming up with my home network. Kaya abangan niyo po yan. It's very, very exciting. It's a role that plays very close to my personality. Kaya I'm so excited. Of course, may mga collaborations here and there that are waiting to happen. Kaya abangan niyo na lang po. It's very exciting times. Everything happens for a reason, and there's a reason why we're here now. Maraming salamat po, Miss Universe 2023 Top 10 finalist, Miss Michelle B. Thank you! At thank you din sa atin po, Yes. AFP. Thank you. Thank you. Thank you po. At ngayon, may nanalo na. Naku, winning streak pala tayo today sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations to Genesis Louie Canoneo. Winner ang selfie mo as Santa kasama ang iyong cute na baby girl. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. And that is it para sa ating All Salute Wednesday. Pero bago kami magtapos, gusto po namin magpasalamat sa Green Red at Winlock Flower Shop para sa aming napakagandang mga bulaklak ngayong umaga. Spread happiness lang mga kapatid! Isang makabuluhang umaga na naintid namin sa inyong tahanan. 26 days to go. Pasko na! 26! Kailangan ko na mag-shopping. Diba? Sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire na mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!